May mga gabing tahimik, pero may tibok na hindi mo maririnig. Maliban na lang kung ikaw ang may dala nito. Sa gitna ng ulan at dilim, may mga mata na nagtatagpo at mga salitang hindi na kailangang banggitin para maintindihan. Ako si Ino at ito ang gabing binago ng isang taong hindi ko inaasahan sa isang simpleng waiting shed sa hating gabi. Gabi na parang sinadya ng langit na pagtakpan ng lahat ng dapat sana'y malinaw. Sa bawat patak ng ulan, may ritmong bumabalot sa tahimik na baryo. Malayo pa lang, ramdam ko na yung lamig na sumisingaw sa kalsada. Amoy basang lupa, halong singaw ng aspalto at damong dinapuan ng ulan. Bitbit ko ang bag na halos pabasa na sa lakas ng buhos. Walang ilaw ang poste sa gilid ng daan. Tanging kidlat lang ang pumupunit sa dilim paminsan-minsan. Sa dulo ng kalsada, nakatanaw ako ng maliit na silungan. Ang waiting shed na palagi kong dinadaanan tuwing umuulan. Sa gabing yun, hindi lang ito silungan. Para itong pintuan sa isang kwento na hindi ko alam kung gusto ko bang pasukin. Paglapit ko doon, nakita ko siya. Si Patrick. Nakaupo siya sa sementong upuan, bagyang nakasandal. Hawak ang payong na hindi niya ginagamit. Basang-basa yung balikat ng suot niyang gray na hoodie. At ang buhok niya ay parang mas lalong gumwapo sa pagkabasa. May nakasabit na earphone sa leeg niya, pero halatang hindi siya nakikinig sa kahit anong tugtog. Dahil sa sandaling yun, pareho kaming nakikinig sa ulan. Uy, basa ka na. Iyon lang ang una niyang masabi. Mababa yung boses. Parang bulong pero dinadala ng lamig ng hangin hanggang sa dibdib ko. Ngumiti ako. Pilit na ginawang normal yung kilos ko. Ganito talaga kapag malayo ang nilalakad. Buti andito ka. Wika ako. Matagal pa titila to. Sagot niya sabay turo sa labas na parang kinakausap ang ulan. Sabi ko naman, ayos lang, may oras pa naman. May oras pa naman. Hindi ko alam kung bakit sa simpleng linyang yun, parang tumigil ang ulan sa loob ko. Umupo ako sa tabi niya. Hindi masyadong malapit pero sapat para maramdaman ko yung init ng katawan niya sa gitna ng malamig na hangin. Sa pagitan naming dalawa, may isang bakanteng espasyo sa sementong upuan. Pero sa loob-loob ko, parang wala. Tahimik lang kami. Tanging tunog ng ulan sa bubong ng waiting shed ang sumasabay sa mga tibok ng puso ko. Minsan tumitingin siya sa labas. Minsan naman nahuhuli ko siyang pasimpleng nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung anong mas nakakakaba. Ang lamig ng hangin o ang mga titig na yon. Hindi ka ba nilalamig? Tanong niya bigla. Hindi. Sanay na. Sagot ko. Kahit ang totoo, nilalamig ako pero hindi sa ulan. Sa kaba na hindi ko alam kung saan galing.
Mula sa bulsa niya, inilabas niya ang isang maliit na thermos. Kape, may init pa to. Alok niya. Tinanggap ko. Uminom ako at sa bawat lagok, parang hindi lang kape yung pumapasok, kundi yung presensya niya na unti-unti kong hinahayaan sa loob ng katahimikan ko. Sa gabing yun, sa waiting shed na yun, nagsimula ang lahat. At sa hating gabi rin yun, hindi ko alam kung paano ko siya makakalimutan. May kakaibang katahimikan sa waiting shed ng gabing yun. Hindi yung katahimikan na walang laman, kundi yung puno ng hindi masabi. Ulan lang ang nagsasalita, bumabagsak sa yero at dumadaan sa mga kanal ng bubong na parang tugtugin na matagal ko nang naririnig. Nakaharap si Patrick sa labas. Sinusundan ng tingin ang bawat patak ng ulan sa kalsada. Para siyang may iniisip na malayo. Pero yung presensya niya ay ramdam ko sa bawat segundo. Bakit ka nandito? Tanong ko. Halos ayaw kong sirain ng katahimikan pero mas malakas yung kuryosidad ko eh. Nagkibit balikat siya. Tapos sabi niya, ayokong umuwi pa. Minsan kasi mas masarap magpahinga sa gitna kaysa makarating agad sa dulo. Napangiti ako kahit hindi ko alam kung anong eksaktong ibig sabihin niya. Pero parang totoo sa akin yun. Minsan mas gusto ko rin na manatili sa isang lugar kaysa tapusin yung isang bagay na hindi ko pa handang bitiwan. Ikaw, bakit nandito ka rin sa oras? Balik niya sa akin. Humigop muna ako ng kape bago sumagot. Siguro kasi pag umuulan, parang lahat ng bagay may karapatang maging mabagal. Walang nagmamadali, walang humahabol. Kaya andito lang ako. Tumingin siya sa akin. Matagal, hindi yung tipong mabilis na tingin lang. Kundi yung tingin na parang gusto niyang basahin lahat ng nakasulat sa mukha ko. Naramdaman ko ang init na umaakyat sa leeg ko. At para maitago, ibinaling ko na lang ang tingin sa kalsada. Alam mo, parang iba ka. Mahina niyang sabi. Napatawa ko ng mahina. Tapos sabi ko, iba? Sa anong paraan? Hindi ko pa alam pero sa dami ng nakaupo na dito sa waiting shed na to, ikaw lang yung parang hindi naghihintay ng jeep. Wika niya. Natigilan ako. Hindi ko alam kung biro yun o seryosong obserbasyon. Pero tumama siya sa isang bagay na matagal ko nang tinatago. Oo, hindi ako naghihintay ng jeep. Naghihintay ako ng kung ano. O ng kung sino. Umihip ang malamig na hangin. At sa isang iglap, ramdam ko yung braso niya sa balikat ko. Hindi dahil sa intensyon, kundi dahil sa bahagyang dumulas ang upo niya. At nagdikit kami. Pero hindi siya umalis. Hindi rin ako gumalaw. Para bang sa gabing yun, sa gitna ng ulan, sa loob ng maliit na waiting shed, may nangyayaring hindi ko nakikita pero siguradong nararamdaman ko. Bumagal palalo ang ulan
Yung tipong hindi na siya buhos, kundi parang pino na lang ang patak. Pero sapat para hindi ka umalis sa silungan. Sa waiting shed na yon, ramdam ko na mas umiinit ang paligid. Hindi dahil sa kape, kundi dahil sa presensya naming dalawa. Si Patrick, nakasandal, nakapikit. Para bang nakikinig sa musika na ako lang ang hindi nakakarinig. Ilang minuto rin kaming ganun hanggang sa bigla siyang magsalita nang hindi tumitingin. Alam mo ba, matagal ko nang gusto tong lugar na to. Wika niya. Napalingon ako. Lugar? Itong waiting shed? Wika ako naman. Tumango siya. Tapos sabi niya, oo, kasi dito parang walang nagmamadali. Walang nakakakilala. Walang humuhusga. May bigat sa boses niya. Parang may dalang kwento na hindi basta sinasabi sa kahit sino. Bakit? May tinatakbuhan ka ba? Tanong ko. Medyo nagbibirong tono para gumaan yung usapan. Pero dumilat siya at tumingin ng diretso sa akin. Yung tingin na hindi mo matatagalan kung may tinatago ka rin. Hindi tinatakbuhan. Tinatago. Sagot niya. Anong tinatago? Tanong ko naman. Huminga siya ng malalim. Parang nagdadalawang isip kung sasabihin. Yung totoo. Kung sino ako. Kasi hindi lahat tatanggapin yun. Wika niya. Hindi ko alam kung anong reaksyon ang dapat kong ipakita. Pero sa loob-loob ko, para kaming dalawang tao na magkapareho ng iniingatan. Ang sarili. Patrick. Tawag ko, mahina lang. Hindi siya sumagot pero hindi niya rin inalis yung tingin niya. At sa katahimikan naming dalawa, parang may sinabi na rin siya. Isang bagay na hindi na kailangan ng salita para maintindihan. Umabot ako sa thermos na nasa pagitan namin. Mainit pa to, sabi ko. Sabay abot sa kanya. Nang inabot niya, nagdikit yung mga daliri namin. Sandali lang pero para bang mas tumigil yung mundo ko kaysa sa ulan. Sa gabing yun, naramdaman kong mas malapit na siya. Kahit wala pa kaming inaamin sa isa't isa. At sa hating gabi rin yun, natutunan ko na minsan mas malakas magsalita ang katahimikan kaysa sa mga salitang binibitiwan. Tahimik pa rin ang paligid, maliban sa banayad na lagaslas ng ulan sa bubong ng waiting shed. Sa oras na yon, ramdam kong bumigat ang hangin sa pagitan namin ni Patrick. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa mga bagay na parang sasabog na lang kung magpapatuloy ang katahimikan. Magsasalita na sana ako nang biglang may ilaw na sumulubong mula sa kalsada. Papalapit ito, sumisingit sa manipis na kortina ng ulan. Isang jeep ang dahan-dahang huminto sa tapat namin. Binuksan ng driver ang pinto. Pare, sakay na. Malayo pa yung biyahe ko pero pwede na kitang ihatid. Nakatingin ako kay Patrick. Nakatingin din siya sa akin pero halata sa mukha niya ang pag-aalinlangan.
Parang ayaw niyang umalis pero alam kong may parte rin sa kanya na gustong tumakas. Hindi pa ako, sabi niya sa driver. May bahagyang pilit ng ngiti. Tumango lang yung driver at umandar na muli. Iniwan kaming muli sa katahimikan ng waiting shed. Pero hindi pa doon natapos ang gabi. Mula sa kabilang dulo ng kalsada, may isang lalaking nakapayong na lumapit. Pamilyar ang tindig niya. At bago pa siya makalapit, naramdaman ko ang bahagyang paninigas ni Patrick sa tabi ko. Patrick, tawag ng lalaki. Halos malapit na. Halos mapaatras si Patrick sa upuan. Hindi niya ako tiningnan pero ramdam ko yung kaba niya. Hindi ako yun. Mahina niyang bulong. Ngumiti yung lalaking papalapit. May halong pagtataka. Matagal na kitang hinahanap. Bakit nandito ka? Sumagot si Patrick. Nakatungo lang siya at para bang ako lang ang nakakarinig ng mabilis na tibok ng puso niya. Sa sandaling yun, hindi ko alam kung sino yung mas kinakabahan. Siya na tinatawag sa pangalan o ako na hindi alam kung anong parte ng buhay niya ang dahan-dahang bumubukas sa harapan ko. Patrick, matagal na kitang hinahanap. Narinig kong muli ang boses ng lalaking nasa harap namin. Hindi ko siya kilala, pero malinaw sa mukha niya na may bigat ang mga salitang yun. Hindi tumingin si Patrick, nakatungo lang siya. Parang bata na nahuli sa isang bagay na ayaw niyang aminin. Ako naman tahimik lang. Hinahayaan siyang magdesisyon kung ano yung sasabihin. Hindi ako handa, bulong niya. Halos nalunod sa lagaslas ng ulan. Hindi pa ngayon, wika ulit niya. Nagkatinginan ng lalaki at ako. At sa hindi ko alam na dahilan, parang naintindihan niya ang ibig sabihin ni Patrick. Tumango lang siya, saka umatras. Mag-iingat ka. Yun lang at umalis na siya. Nilamon ng dilim at ulan. Naiwan kaming dalawa, tahimik. Para bang bumalik ang lahat sa dati. Pero alam kong may nagbago. Pasensya ka na, sabi ni Patrick sa mahinang boses. Wala kang dapat ipaliwanag. Hindi mo kailangan sabihin lahat para maintindihan kita. Sagot ko. Nagtagal pa kami roon, nakaupo, nakikinig sa ulan, hanggang sa unti-unti na tong humina at nagsimulang maglaho. Sa dulo ng kalsada, may dumating na jeep. Tara na, tanong ko. Umiling siya. Ikaw na lang. Gusto ko pang magpaiwan dito. Ayokong iwan siya. Pero sa titig niyang puno ng pasasalamat, alam kong kailangan ko ring magpatuloy sa gabi ko. Tumayo ako pero bago ako tuloy ang lumabas sa waiting shed, tinawag niya ako. Ino. Paglingon ko naroon siya. Nakangiti pero may lihim sa likod ng mga mata niya. Salamat sa
paghihintay sa akin ngayong gabi. Wika niya. Ngumiti rin ako. Tapos sabi ko, kahit kailan, Patrick. May mga tao na dumarating sa buhay natin sa mga oras na hindi natin inaasahan. Sa gitna ng ulan, sa hating gabi, sa isang waiting shed na akala mo'y simpleng silungan lang. Pero minsan, doon nagsisimula ang kwentong hindi natatapos sa salita, kundi sa tibok ng pusong marunong maghintay. Hanggang dito na lang ang kwento namin. Sana nagustuhan nyo.